tema kapag dalon naton or na consider subong is kapiguluhan a stronger family in the Lord. So, family o pamilya, gina-consider niya siyang basic unit sa komunidad. No? Again, sa kung social studies pa, ang pamilya, gina-consider niya siyang basic unit sa komunidad. No? Kaya ang komunidad is composed of family. No? Regardless man kung family by blood o kung family by bond, o naman da. No? So aton nga teksto makita sa Joshua chapter 24 verse 14 to 15. So common ni siya nga verse nga ginagamit naton terme. Okay? So in Joshua chapter 24 verse 15 lang gali, 15 14 to 15. Hindi 25. Ito siya. 15 lang, 15. Hindi 14. Sorry. So, 24, Joshua chapter 24, verse 14-15. So, common niya siyang verse. Therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt. Serve ye the Lord, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of the fathers served on the other side of the flood, or the gods of the Amorite, in whose the land ye dwell. But for me and my house, we will serve the Lord. So kung basahon ni siya ang bilog ni siya nga chapter, amo ni ang panugyan o ang last nga mga tinaga ni Joshua. No, gitawag ni siya nga verse sa King James, ginbutang ni siya title nga chapter, The Farewell of Joshua. Kaya pagka next ni nga chapter, dire ni siya napatay. Dire ni siya napatay. So in other words, amo ni siyang iyang mga last words sa mga nabilin ng mga katauhan sa Israel. At the same time, sa mga next panghenerasyon. No? So, in other words, itawag ni siyang ultimatum. No? Ultimatum. Pili ka mo subong. No? Pili ka mo subong kung sinong inyong alagaron. No? Okay? Kag ini nga verse, pero niya siya gina-associate or gina-connect sa mga family affairs. Pamilya. That's for me in my house. Because ang palagi na ang pamilya is the basic units, yung basic unit sa komunidad. Okay? Because ang komunidad is composed of family. No? Pagpermi na ginambal sa mga saying sa kalibutan nga, although pwede man nato na gamit, a family that prays together stays together. No? So paano bala, no? So paano bala mangin mabakod ang pamilya sa Ginoo? Because ang isa sa mga factor nga madala ang mga kabataan sa simbahan is tungod sino yung mga ginikanan, no? Kung ang ginikanan, naman gani sa mga batiang sa una, mag-evangelize ang mga piyak pa kami. Ginauna ginayang it's either ang amay o kung ang iloy. When na target ang mga young people o mga kabataan. So ginauna ginayang target ginayang ginikanan una. Itungod sina ang iloy ag amay ang munang maganoy, no? Pero sa part naman yan sa mga bata, sa mga gagmay, mga people sa una kami may mga training man nga kung paano ang sa mga people naman common ni ares camping, no, hagaray, no, hagaray. So maya lang kung ang ginikanan pasugot nga magupod sa camp, no. Okay, first, never forget the Lord. So di naton pagkalimtan ang Ginoo. Di naton pagkalimtan ang Diyos. No? So, nga natin pwede pagkalimtan ang Diyos, no? Because number one, never forget the Lord or never forget to thank the Lord.
Di naton pagkalimtan ang Ginoo. Commonly sa mga tao, padasig malipat. Sa dunaan ng tao ang dasig malipat. No? Or may aragid diyang nagapalipat-lipat lang. No? But isa sa pinaka-importante nga pagkasunod ko nga dapat naton pagkalimtan ng Ginoo. Okay? As Christians, hindi gid naton pagkalimtan ng Ginoo. Number 1 nga never forget the Lord. Never forget to thank the Lord. Nga in Psalms 136 verse 26 naghambal di, "O give thanks unto God of heaven, for His mercies endureth forever." As Christians, kita tanan nagakabuhi sa kaluoy sang Ginoo. Diba? Nakabuhi sa grasya sang Ginoo. Nakabuhi sa Ginoo. No? Sa bugay sang Ginoo, sa blessing sang Ginoo. So, hindi maayong bisan sa pagpasalamat na lang sa Ginoo, makalipat-pat kita. No? Labi na gid pagbuktaw sa aga, no? Labi na gid pagbuktaw sa aga. Pag pamahaw, no? Actually, parami ko na siya ginambal, nga kami sa una, kami nga pamilya, no? Hindi mag-isa kami tutom sa una simbahan. No, sa gagmay pa kami, mga 5 years old ko. No, nagsugod kami mga dira-dira sa mga 6 years old ko. That was mga pila na ka-years. So nagsugod kami sa pangamuyo. Pangamuyo magkaon. Amo lang suguran. Hasta nga nag-amo na sini. So, hindi naton pagkalimtan ang Ginoo. Hindi naton pagkalimtan nga magpasalamat sa Ginoo. Especially sa adlaw-adlaw. No? Especially kada magkaon kita. Ha? So, hindi naton pagkalimtan ang Ginoo nga. Because ang mga kabalo ka gina, nakabuhi kita sa kaluoy sa Ginoo. So what if pala kung kita naman ang kalimtan sa Ginoo? No. So nakalain. Next is, never forget to worship the Lord. Hindi pagkalimti ang dayaw sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo. So in Romans chapter 12 verse 1, nagambal, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God," ang manihambal ni Paul sa taga-Roma, "that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." No. So, ining balik-balik sa simbahan, ining pag-upod naton sa mga camp, ining pag-upod naton sa mga crusade, or ninyo sa mga crusade, isa din siya sa mga serbisyo naton sa Ginoo. No. Amo ni siya ang aton nga commitment. Hopefully, mangin commitment naton sa Ginoo. Nga hindi naton pagkalimtan ang Ginoo. Kung kita-kita mo lang dito, paano na ako rin ma-fulfill ito ang Great Commission? Diba? Kung kita mo lang kumbaga ang church dapat mag-grow na siya, o magtubo na siya. Okay? Not by the maturity sang kada membro, but also the number of the members. Hindi lang sa maturidad, hindi lang sa maturidad sang paminsaron, spiritual, but also ang numero. Hindi pwede nga ang simbahan mangin stagnant. Kaya naman tabo ka mangin stagnant ang simbahan. Diba? Kamukha-mo na lang, as kita-kita na lang, sa sila na lang. Damo ko simbahan nga nakita nga perti ka stagnant. Kumbaga, pamilya na lang, kung sino nga rada, amo na lang gitna. No? Ang lain pa, hagaron pa sa kalibutan, nagabuhin na gid. No? Ang pamangkot tayo paano natin ma-fulfill ang Great Commission kung hindi kita magpangalagad sa Ginoo kag magubra sa aton nga lubrahon. Diba? Paano magdamo ang Kristohanon? Paano magdamo ang mga tao nga maluwas kung hindi kita mag-sacrifice, no, sa Ginoo. Next, never forget to trust the Lord. Last time, o sang last ng Domingo, gin-differentiate naton ang trust kag faith. Di ba? So, notably, or ang pinakapunto lang kung maghambal ta nga faith, that is with no evidence.
Just faith alone. Pagtuo lang. No? No evidence, wala kami nakita, basta nabatsagan mo lang, amo na, that is faith. No? But when we say trust, but sila na based na siya sa imong experience siya. No? Based na siya sa imong history sa Ginoo. That's why when we say trust, but sila sina may salig ka sa Ginoo, may experience ka sa Ginoo. May history ka sa Ginoo nga sa pila ka tuig nimo nga bilang Kristiyanon, sa tion nga may problema ka arang Ginoo. No. Kag ang ginang trust, no, o pagsalig sa Ginoo, amo na siya ang imo o aton mangin testimony. Nga gamiton naton para makamagdilpat sa iban. Okay? In Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart. So nakambalti with all thine heart. Nakambalta with all thine heart, ano na siya? Focus ng kasing-kasing. But sa lingon, wala sang reservation. Wala sang base pala, no? Wala sang base, no? Amo na sa mga tao sabihin pa sa mga, even ako, no? Base pala, base pala nito, malipatan to. Kung tao, okay lang, no? Kung bumigo, tugunan mo sini, nangayo ka mo sini, nga pagkabuas dapat talon niya, no? So, base, pwede pa nakabase. No? Yaw kaysa medyo may trust issue man, pagduwangin ang balan, pagkabas, padala ka mo, ikaw dala mo kanya. Bala na magsobra, hindi lang magkulang, pwede lang malipat. Pero sa Ginoo na pwede. No? Magambala ka with all thine heart, but sa lingon wala sa reservation. Nga hindi pwede mag-reserve, hindi pwede because based on history, may inagyan na ka mo. Di ba? Basta bala sa miguhay ka mo, kung ano man yung hambal mo sa iya, wala na silingin pang, salig ko to sa iya, no? Tungod na, nagsalig ka sa tungod kay, miguhay ka mo, ag ma-history ka mga duwa. Minagyan ka mga duwa, nga kung may kinanglan siya, o may kinanglan ka sa iya, ara sa pirmi. Tapos na bala mag-kuhan sa una, mag-outing, no? Sa eskwelahan, no? Magsugba-sugba. Di ka na lang mag-obra sugbahan, may uling, dapat may kalayo. So, wala na ginamangkot kung sino ang madala lighter. Ginapamangkot yun, sino nang permi panigarilyo. Wala na ginatugunan, ikaw dapat dala sang lighter, ha? Ang lighter, ha? O posporo man da, ha? Ginamangkot na lang sino ang panigarilyo sa aton. Kaya for sure, may aragin sa lighter. Gisalay ka nga may lighter ka tungod di kabalo ka panigirilo siya kag wala siya bilin lighter. Sa mo ng trust. Next, and lean not unto thy own understanding. Lean not unto thy own understanding. Mahambal ka nga lean, ano gani? Lean. Hindi ka magsalig sa imong pag-insindi. Yung method sa Ginoo is hindi aton. Budlay tong karon ang style method sa Ginoo. Kumbaga, may aragat tawag nga chaos theory. So nakabati sa nga theory. Chaos theory. Napakaw na sa una na kitaan ko niya sa isa ka movie. So magambal ka nga chaos theory. Kumbaga, may mga event nga nagasunod-sunod, kakatabo. Nga daw hindi mo mabalaan nga nagkakatabo na. Pero kung sa dalayon kakatabo na makita mong pattern, nga amo na gali. So amo siyang chaos theory. So kaysa amo ng style sa Ginoo, chaos theory. Wala ka balong nagkakatabo na, wala ka balong naghamuni, may okay man ang imong pagsimba, okay man imong pagsinalayo, pero nagamuni. But later on, you'll find out nga amo nila purpose na. Hindi matungkad. Okay? And in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Acknowledge Him. Pabalaas siya. Pabalaas siya sa imo plano. Hindi kita magplano-plano lang. Although kabalo na siya ang Ginoo sa mga plano naton, pero as family, no? 'Di ba? As family, as part of the family of God, mas nami gid nga magstoryahanay kamo. Sa pangamuyo. 'Di ba? Isa sa mga
yabi nga maayo ang bond sa pamilya tungod sa pag-inistoryahanay. Tungod sa pinag-istoryahanay. Tanawa ang pamilyang wala ginistoryahanay. 'Di ba? Kanya-kanya, no? Miyara ko kagabi samtang nagatuon ko na guntat ko danay tuon. Tanaw ko YouTube. So, may isa to ka video nga about sa restaurant, no? About sa restaurant. Hambal sang tag-iya sang restaurant. Ang isa sa pinaka the best nga banding nila is ang magkaon. Because sila ko na balay, bisan busog ka pa, basta magtawag na pagkaon o panyaga, impon kagid. Bahala na busog ka, bahala may ginagkaon ka na sa gwa. Pagambal nga pagtawag nga makaon, kaon agad. O pag gusto ka da, kung ano ka da sa lamisa, makaon ka man o kung masturya lang, basta tingob ka mo, istorya ka mo. Because talaga start ang banding sa pagkaon, pag-istoryahan ay. Pag indalayan na siya restaurant, no? Magkaon sila ng mga crew, kung may pagkaon sila, tanan, wala sang kwan. Wala sang may mabilin sa kusina, wala sang may libot-libot, wala sang maubra, ang pagkaon, kaon gid. No? That's also way, o paagi man na siya nga ginarespeto naton ang mga blessing nga kaabot sa aton. No? Kaabot sa aton. Okay? Yung pagkaon, blessing na eh. Ano karon kung wala kang pagkaon? Mabuhi kita. No? Grasya na kag blessing sa Ginoo sa aton. No? So dapat respeto natin ang pagkaon. Okay, never disconnect love. No? Hindi magbuya sa gugma. No? So imbutaan ko di gamay nga verse. Rejoice it not in iniquity, but rejoice in truth. Because ining love nga word, damo ning misinterpretation ni permi. Oh, labi na gid sa mga spoiled nga mga ano panawag sini? Nga mga kabataan or mga pang spoiled nga mga ginikanan. Oh, tungod kay bata pa ko no, ti mo na, way ginahanot, way disiplina. But taron naton, kung magambal ta nga love, ang pagigugma wala nagakalipay sa kalautan. No? So, ina siya, ang 1 Corinthians chapter 13, this is the definition of love in the biblical form. No? Layman niyang love sang kalibutan. No? Ang walang ambal nga payigugma makapilit sa mga young people pa. Parang babulga, makapilit. No? Makwa. But, ang ato na definition of love ara sa Bible. Kag isa sa mga definition na love, rejoice it not in iniquity, but rejoice it in truth. Putsalingon, kung palangga mo na siya, dapat may disiplina gid. Okay? So, love for the family. Hindi natin pagkalimtan ng aton pamilya. No? Hindi natin pagkalimtan ang aton ginhalinan. Hindi natin pagkalimtan ang aton nga simbahan. Okay? So, beloved, let us love one another, for love is God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. So, i-apply tayo siya hindi lang sa aton pamilya, sa balay o panimalay. I-apply tayo siya sa aton gidyang simbahan at komunidad. No? So, kung tawo ko nung wala ka bulong magugma, kung di ka bulong mahigugma, put sa lingo, hindi na siya iyak ka Ginoo. Okay? So, muna hambal nga bisan no pa na siya ka, mayroon libro ganing katawag to How to Hug, ang title sa libro, How to Hug a Porcupine. Kilala ka mo porcupine? Hedgehog. Ara pa lang, actually cute na siya. Cute na siya nga daw ilaga nga dako, nga damo tunok.
Amo siyang porcupine. So ang munang title sa libro. So how to hug a porcupine. Paano ko no hakso ng porcupine? Tapos dalom may sub-caption or may caption. How to love the unlovable people. As Christian, as Christian, no, kita dapat ang mangin modelo sang Christianity. Ipakita naton nga bisan no pa na siya, ubaga tagaan naton tsansa. No? Tagaan naton tsansa ang kada tawo. No? But then again, di but silingon na nga stand na lang sa katapusan tagaan tsansa. Batian ko ang wali gabi, isa man to ka mga apostolic pastor man siya. So, hambalya, way kamo na tingala nga atong mga arang mga makasasala, mga drug lord, gambling lord, o basta mga lord, nga way gyapon nagkalamatay. Way kamo tingala nga atong mga nga ara sa prisuhan, wala gyapon ging pamatay sa Ginoo. Kung tutuod lang pila ka counts, kuno man ang ilang kaso, still aras na gyapon. So nga balya, tungod ang aim sa Ginoo is tagaan ang kada tawo tsansa. Tagaan sa Ginoo ang tsansa. So kita pasala man, di ba? So hindi kita magreklamo. Kaya mo na perming kuan sa mga tao eh. No? Hopefully way tagreklamo. Nga hindi siya way panis na patay. Kataam mo na yung pangtuntos na. Hindi na siya way papatay. Nga way panagklamatay na. So kada isa sa ato ng tagaan siya sa Ginoo. Kay kung pamatyon na, kay kung ang pamatyon sa Ginoo ang balya, kung pamatyon sa Ginoo ang makasasala, mutsalingon dala na tada. Because kita isa sa mga makasala. Diba? So amo nang ambal nga we are living sa grasya kag bugay kag kaluoy sa Ginoo. No? Okay? Okay. So love for the Lord. Love Him because He first loved us. So love back. No? Next, love for the lost. So if any man's in James chapter 26 verse 27, if any man among you seem to be religious, and bridled not his tongue, but he deceive his own heart, this man's religion is in vain. Pure religion undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless, the widow, and the affliction, and to keep himself unspotted from the world. So love for the lost. Pusuligon sina hindi lang tiya pag lang isa hato mga medyo may pinilian man taksa, no? May pinilian man kita kisa. Kung may mga tao o para tapod na lang magamit na ako sa word na kita. No? Para talalapod na lang. So kita kisa, naragin na sa tao yung nga may pinilian. Kumbaga, kung hindi word ang appearance sa aton nga pranawan, daw hindi. Kung daw pigaw income, dito ka lang sa pigad. Kung medyo dako ang income, tagaan special. Kag there's a church na nakilala na kon nga amon ang treatment. Sa lingon, may ara sa session para sa mga upper class, kag may ara sa session para sa lower class. Hindi ko napagyambal kung ano ang simbahan. So muna. But hambal sa Ginoo is, balikdan ninyo ang mga balo, mga walang tatay. No? Hindi kita magtanaw sa mga, hindi kita mag-focus lang sa may mga obra. Hindi kita mag-focus lang sa mga professional. Hindi kita mag-focus lang sa mga kwarta. Balik doon na ito mga wala. No? Because ang bagay sa Ginoo, kung maghatag ka, kung gusto mo kita makahatag na makabulig ka, hindi ka magbulig sa mga makasarang. Buligan mo ang mga hindi kasarang. Buligan mo ang mga taong hindi ka balumag o hindi kasarang magbalo sa imo. No? Nga
Kaya kung buligan mo na ang makasarang, tayo magawa siya na mabalik-balik na lang na karon. Binalusan na lang ka muna. No? Taga-buligan mo siya, tagdugay, buligan nga man ka, basta buligan, basta wag mo na lang na. No? Unlike kaya kung buligan mo ang hindi ka sarang magbalos, ang Ginoo yung mabalos sa imo. Ang Ginoo ang mabalos sa imo. No? Sa mo ng objective sa Ginoo, magaling isa kung tanawon mo gid ko ni compare naton ang principles ng Ginoo compare sa principles ng tao, layo gid kayo. Layo gid kayo. For example, itong hambalogin na. The principles of give and take. Diba? Buligan ta ka, buligan man ko. Daw negosyo ba? But then, ang principle sa Ginoo, buligan mo tong hindi makasarang magbulig or magbayad sa imo. Kaya ako yung bahala sa imo. Kaya ang Ginoong bahala sa imo. So, if we like, kung gusto nato na sang nga tawag nga langit nun nga balos, no? Langit nun nga balos. Amo nato himuon. No, balik doon nato ning mga kung sa Tagalog pa mga kapuspalad nating mga kababayan, no? Mga kababayan, mga kapatid kili. Kapatid, no? Kapatid. Okay? Next. Number 1, never forget the word of God. To be a strong family in the Lord, hindi natin pagkalimutan ang pulong sa Ginoo. If there's a time, no, meditate sa pulong sa Ginoo. Fellowship sa pulong sa Ginoo. So ano bang purpose ng mga fellowship kita? Ano bang purpose nga nagagather kita? Anong purpose nga kadto kita sa ibang nga simbahan para okay? Para maka-fellowship. Hindi lang kay makakaon kita. Hindi lang para makamit sa mga friends. No? The fellowship. No? To partake the word of God. Istoryahan ng mga pulong sa Ginoo. It gives edification. Magambal kang edification, kagapin, tingala ko, ito kapareho ni sila. So we have edification, enlightenment, and encouragement. No? So magambal tang edification refers to the process of building someone's up intellectually, morally, or spiritually. Mun silingon kaya tudluan mo siya. No? Gin-encourage mo siya nga makabalo. No? Amo na sa mga isa sa mga principles ang pulong sa Ginoo isang pagsabdong. No? Pagsabdong. Pagpatapos mo sabdong, tudluan mo siya sa insakto. Hindi kay pagsabdungon mo lang siya, akigan mo lang siya, tapos wala na. Dinda ang learning. Dinda ang paano siya makabalo, nga sala ang iya ginobra kung wala mo siya tudluan. Diba? Damo na. So that is the edification. No? Building up, sila gina-train mo siya kung paano magtuon sa pulong sa Ginoo. I-train mo siya nga nga mga gakatabo sa aton is mga partners ng plano sa Ginoo, trials na siya. Ag sometimes gakatabo na siya tungod sa mga previous naton nga himuan sa Ginoo. Amo na yung mga Sunday schools kita, may mga lecture kita. Okay? So, wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. No? So, ang kabuhi sa una sa mga apostoles, sa mga Christian sa una, since ginapamatay sila, panago ni sila. Pag samtang panago sila, ginobra nila, nag-istoryahan na sila. Kada isa sa ilaga, encourage. No? Encourage. No? Even si Paul, sang nag-convert si Paul, no? Nag-intrama ni siya pag-encourage. No? Kung tanaw ito ang history ni Paul, ni Saul, no? Pagkakita siya sa mga Christians, nagsala. Tungod kilala niya si Paul. No? Okay? Next, we have, it gives enlightenment. So magambal tang enlightenment na siya. Enlighten. Anong enlighten? Hatagan kasanag. Hatagan kasanag.
So common din siya sa mga kwan, no? So i-refer ko siya sa mga baguhanon. Labi na gid sa mga halin sa mga pinakadaan sa mga daan ng mga religion, no? May mga belief kita may mga belief kita sa unang wala na align sa Ginoo, sa pulo sa Ginoo o sa Ginoo. May mga tradisyon kita nga wala na align sa Biblia. Okay? Labi na gid sa mga baguhanon, bago convert. So as Christians, no, nga senior, hindi mo ako senior. Anyway, as Christians, no, nga nakabalo sa kamatuoran, dapat ikaw, ako, kita ang mahambal sa ilang, hindi sa pwede. Hindi sa dapat. Ito ang tradisyon, dapat hindi natin pag suliton pa. Meaning tagaan siyang kasanag, no? So in Matthew chapter 5 verse 16 ba, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Not only nga buligan mo siya, but also tudluan mo siya nga inang mga daan nga mga tradisyon, daan nga mga pagpati, hindi na siya amo. Tungod kontra sige. Yes, may mga di ba? May mga tradisyon sila nga hindi angay sa Biblia. Kag ina nga mga tradisyon kontra sa Ginoo. Di ba? Hindi mo na siya paghimuon kay kontra, actually pa na siya ng kontra sa Ginoo. Hindi na magsugot ang Ginoo sina. So dapat kita ang maghatag sang kasanang sa ila. Tudlo sa ila sang mga dapat himuon. No? Next, we have it gives encouragement. No? So never forget the word of God because it gives encouragement. Let us not be weary of doing well. Sino ginakapoy magsagad kadto simbahan? Diba? Okay? So iban, pagtanaw sini is just a waste of time. What's sa chimpo? Kung sa mga negosyo pa, sa mga negosyante pa, amuning adlaw sang dako ang kita. Tungod amuning ang adlaw ang gapanaog ang taga babaw para bakal sang mga kinalaan nila. So, sako ang merkado. Damo ka ang merkado. So, hambaldi it gives ang ay pagkalimtan ng Ginoo ang pulong sa Ginoo because it gives encouragement. In Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well doing. For in due season we shall reap if we faint. No? Hindi natin pagkalimtan ang paghimo sa maayo. Hindi natin pagkalimtan ang pagbalik-balik sa ministry ng Ginoo. Hindi natin pagkalimtan ang fellowship. Hindi kita magkakapoy sa paghimo sa mga bagay para sa ministry. Yes, kapoy mga, di ba? Ito gina, physically. No? Mabatsagan niya kapoy. Pero still, hambal sa Ginoo. No? Let us not beware, hindi kita magkakapoy. Hindi kita magkakwaon naton ang doubt. Pagduwa sa aton panganuhuna ang tipusoon nga sagad mo ko ni balik-balik. No? Sagad mo ko ni himo sa kamo sini. No? Nga kung inegosyo ko ni paano siya, no? Batis sa amahambal nga hindi ato pagkalimtan ng Ginoo because ang pulong sa Ginoo promesa na. Kung tanaw natin sa last ng statement, for in due season you shall reap. In due, so magambal ta in due season sa insakto nga tion. Basta ang kondisyon hindi ka lang magpalya. Hindi ka lang maguntad. No? Kung because tanaon naton sa Bible, sa history, sa Bible, kadamo sang mga Bible character nga perting paghulat. No? Years, decades ang paghulat. No? Starting kay Butatabi kay Abraham. No?
the father of all nations. Ano pagid? Pakadto kay Jacob. Sino ganun? Jacob. Ang 14 years nga pagigugma ni Jacob kay sino ganay niya? Rachel. 14 ka tuig, no? Ano pagid? Joseph. Pila ka years nagstay sa prison. No? Gintagaan vision sa Ginoo nga amo ni nga ang kabituonan kag bulan magaluhod sa iya. Pero pila ka years, no? Pila ka years. Si David gin-anoint as king. No? Pero pila ka years ang hulat niya para manginhari siya. No? Ginulat niya nga mapatay pa si Saul. No? Kung tutuuron lang, kung gusto niya gid nga kwaon, pwede to. Di ba? Pwede. Kapila ka times nga kung gusto niya patsyon si Saul, pwede na. No? Atong nagtulog si Saul sa kuweba, nga pagbugtaw ya, nga walas nakabalong arda galing mga upod ni David. No? Pagbugtaw ya, wala nang iyang coat. Oh. Nakita niya si David nga amaamol na. Subot sa lingon, kung gusto ko nga patsyon ka, mapatay ka na. Ano pagid? Sa damo. No? Kadamo. No? So, kadamo. So, inay sila nga mga tawils na mga Bible character, himuon nato ni siya nga mga parts ng atong inspirasyon. Parts ng atong inspirasyon. E sila ya, gipromisahan sa Ginoo nga wala gid yan nagpuntat. So, hindi man kita magpuntat, hasta nga makuha naton. Even nga magkuha pa naton ang aton ginapangayo sa Ginoo. So, hindi kita magpuntat. Because sa mga in due season, mag-aanay kita ya. No? Daparas na pala nga naghulat kita sang tig-ani. Kung saan maluto. Hindi man pwede nga kanon mo ang mangga, ngalang-alang pa. Okay? So, amo ito ang aton nga topiko. So, ang aton nga title, A Stronger Family in the Lord. Okay? So, ginkuha natin siya sa Joshua chapter 24, verse 14 to 15. Kag ini nga chapter, gintawag ni siya the farewell of Joshua. Amo nang iyang ultimatum sa mga katawhan sang Israel. Ipapili niya. No? Amo niya ultimatum kay kung tabasa ato sa next nga verse ni napatay na di siya. Sa muning pagkapatay niya. No? Pagpaglubong sa iya. So amo niya ang ultimatum sa katawhan sa Israel. Nga ipapili niya, pili ka mo subong kung sino niyo lagaron. No? Okay? So paano mangin strong ang pamilya? Paano mangin mabakod ang pamilya sa Ginoo? Number 1, never forget the Lord at pagkalimtan ang Ginoo. Because hindi natin pagkalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. No? Pagpasalamat sa Ginoo. Number 2, never forget to worship the Lord. Because ang mula nang babalik natin sa Ginoo ang pagdayaw. Pagid, never forget to trust the Lord. Based on your experience sa Ginoo, based kung ano nagkalatabo sa Ginoo, sa history mo sa Ginoo, hindi natin pagkalimtan. Kung kasalig kita sa tao, mas masalig kita sa Ginoo. Okay? Forget not all His benefits sa aton. Okay? And number 2, never disconnect love. Again, don't misinterpret love sa tolerate. No? Because ang pagugma, wala nagakalipay sa sala, kundi kalipay sa sakto nga pag never disconnect love. Love your family, love for the family. Pamilya naton, di lang sa balay, kundi sa simbahan. Okay? Love for the Lord, love for the ministry. Okay? And love for the lost. Love, pahigugma sa mga taong wala pa sa Ginoo. Regardless kung ano man yung status sa sosyedad. Okay? Next, never forget the words of God. Ito pagkalimtan ng mga pulong sa Ginoo nga. Inang mga pulong sa Ginoo amo na siya nga aton pambato sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi. And also amo na siya ang promise ng Ginoo. Tay karon kung kalimtan mo ang pulong sa Ginoo, paano ka maka-claim sa promise? Mano ka din, maklaim ko, Lord.
Ano i-claim mo? Di ba? Di ba ako may i-claim ka mo sa, di ba ako yung mga assistants? Anong i-claim ni mo kung nalimtan mo kung anong i-claim mo? Di ba? So muna nga itong pagkalimtan, mga pulong sa Ginoo because amo ni siya ang promise ng Ginoo. Amo ni siya ang pambato naton sa adlaw-adlaw tanan in case makasugata kita sa problema. Nga hindi pagkalimtan ang pulong sa Ginoo nga, it gives edification. Meaning nagpapabakod sa aton. Okay? Next, naghatag sang kapawa. Naghatag sang kapawa sa hindi lang sa aton kundi sa mga tawo nga sa palibot naton. Kag nagapadugang sang encouragement sa kapadasig. Kapabalik sang kusog nga makapadayon kita. Magapangamuyo kita. Ginoo sa ning ation Lord, nagapasalamat kami Lord sa Jimpo kag tion Lord hatag mo sa amon Ginoo. Suma sa kabuhi nga gindugang mo sa amon Ginoo, ang nakalambot kami sa ning adlaw Ginoo. Salamat Lord sa imo padayon nga pagtipig kag protection sa amon Ginoo sa matag adlaw tanan. Protection sa balatian Lord, kag protection sa tanan man. Sa man Lord, salamat Lord sa mga blessings Lord hatag mo sa amon sa bilog nga adlaw tanan. Sa pagsabat mo Lord sa mga pangamuyo namon Ginoo. Salamat Lord sa ning tsansang hatag mo sa amon Lord nga makabati sa mga pulong Ginoo nimo. Pag sigapon nga pangabay ko Lord nga ini nga mga pulong Lord hindi lang Lord labay sa amon nga lunggan kundi at least Lord may mahawiran kami Ginoo nga magamit namon Ginoo sa matag adlaw nga tanan nga papangabuhi namon Ginoo. Pagpangabay man ko Lord nga give us encouragement Lord. Kag tagaan mo kami sa kusog Ginoo nga makapadayon sa matag adlaw nga tanan. Atong mga pulong, ma-apply namon Ginoo sa pagpangabuhi namon pagkalimtan Lord. Ang mga pulong na inimo Ginoo because yung pulong Lord, promesa Ginoo sa amon Ginoo. Ang Lord, daghan ko man simo Lord, ang masunod nga bahin Lord sa nga serbisyo Ginoo. Ang pangabay ko nga ikaw gid magagiya, magagiya Lord sa mga tawo pagkamiton nimo sa praise and worship team, sa worship leader. So man sa mga dala sa mga pulong Lord, giyahay sila Ginoo nga ilang nga imo pulong Lord ang gamit nila Ginoo. Bless us Ginoo tungod kagang pangabay man ko Lord nga ang imo nga presensya Lord mangin sa amon sa tion Ginoo tungod mangini nga mga likoton Lord mangin wala sing kapustahan kundi walang imo presensya Ginoo. Bless us Lord by your presence Ginoo kag sa mga pulong Ginoo. In Jesus name we pray. Amen.